nakikita niyong suot na ng iba, pwede nyo na rin pong suotin for uniformity sa ating productions. Then, without further ado, may I have the blessing of our top management to begin. Then, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Welcome po sa ating press conference for our MHSD Week 2026 with the theme MHSD at 7, Building Brighter Futures, Overcoming Significant Hurdles sa ating MHSD Conference Room, Bangsamoro Government Center, Cotabato City, ngayong ika-27 ng Abril 2026, ika-siyam ng Zulkayda 1447. Sa ating mga media partners, sa ating mga MHSD staff at sa ating top management led by our officer in charge and Deputy Minister Aldin H. Asiri, Bangsamoro Bangsamoro Director General Esmael W. Ibrahim, and Director 2 for Technical and Regulatory Services Suharto S. Wahab. Syukran po sa inyong oras at pagsama sa atin sa araw na ito. Bago po tayo magsimula sa ating formal na mga mensahe, pakinggan po natin ang invocation which will be led by our website administrator, Dato Nohaz A. Daud. Requesting everyone to please settle down. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Requesting everyone to please rise for the national anthem followed by the Bangsamoro hymn. Is to be played by saan na po ang ating hello? Anyone? This is do we have one on video from the bio? I did. Good question. Dapat bago tayo mag-start. Ready na? Yes po. Basta tayo mag-start na, maghanap na. Start na tayo. So we are. Dear. Iga to. 7 years na tayo. 7 years. Overcoming significant hurdles. Mga ayos man things. There no audio.
Alhamdulillah, alhamdulillah. Al- Ay, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pagpalain Bangsamoro. Syukran, syukran, syukran po. Pagpalain Bangsamoro at sa mga pala na iyon at sa mga challenges po na kinakaharap natin, lahat po yun ay para sa significant mission to build brighter futures and overcoming such significant hurdles. Para po formal po natin ma-welcome ang lahat ng ating participants na kasama natin ngayon at sa ating mga nakikinig ngayon sa live stream sa Bangsamoro Government page at MHSD Facebook page. Pakinggan po natin ang welcome remarks mula sa ating Bangsamoro Director General Esmael W. Ibrahim. Is it nag-off pa siya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At magandang umaga po sa ating lahat. Gusto ko sanang pasalamatan ang aming opisina, more specifically sa aming mahal na Deputy Minister at sa mga kawani ng naturang opisina for this very important press conference sa pangunguna ng aming opisina si Ma'am Sally Salimbay Abdullah for this very important press conference. For us, napakahalaga ito because we wanted to update ang ating mga kabangsamoro on the status of where we are now and where we are going. Kaya sa lahat po, sa inyong lahat na dumalo sa araw na ito, kayo po ay welcome sa this press conference and we are looking forward for a very successful press briefing and press conference. Again, magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga rin po. Syukran, syukran DG sa inyong pag-welcome ng ating participants. We shall be quickly moving through our program. Thus, we will move sa ating opening message mula sa ating Officer in Charge and Deputy Minister Aldin H. Asiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa man wala amma ba'd. Una-una po, may courtesy sa ating Director General Esmael Ibrahim, Director Suward, MH staff and officials, especially to our friends in media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh at magandang umaga po sa inyong lahat. Unang-una po, maraming salamat. Thank you for coming. Masaya po kami. We are really very grateful for your presence today. And taus-puso kami nagpapasalamat sa ating mga friends in media sa patuloy, sa walang sawa at patuloy suporta sa Ministry of Human Settlements and Development. Alam niyo po, kami sa MHSD, we always value and recognize the important role of media in informing our people kung ano po ba yung mga aksyon ng kanilang gobyerno. And through po your work, yung aming mga services, programs, projects, at saka initiatives, sabi nga ni Sir DJ kanina, nagkakaroon tayo ng pagkakataon para may parating sa ating mga kababayan Bangsamoro. And in addition, of course, pag mayroong mga ganito, it also improves transparency and accountability. Kaninang umaga po, yung MSSD Week for 2026 was officially launched doon sa ground ng Office of the Chief Minister as kick-off ceremony. Ang team po natin for this year, MHD at 7, Building Brighter Futures, Overcoming Significant Hurdles. It really reflects yung journey ng MHSD over the past years. Alam niyo po, ang aming ministry ay nagkaroon po na din ng mga maraming challenges. Of course, meron din tayong mga lessons gained. At of course, ang sabi nga ni Sir DJ, yung future, ang ating continuing effort na really to be of service sa ating mga kababayan Bangsamoro. Kami po ay nagsusumikap na to provide safe, resilient, and more dignified housing sa ating mga kababayan. At hindi lamang po yun, palagi namin sinasabi na we are not only building houses, but we are also building communities. So ito pong MHSD Week natin, we have prepared simple but meaningful line-up activities. Nakita ko kanina sa program ngayon, mayroon namang magpe-present ng mga highlights ng mga activities natin. Nandito sa tabi ko, si Sir Tyron.
We just hope that you continue to support these events and be present on these events. Inshallah ta'ala. So again, kami sa MHSD, Sir DG, no, dahil sa kasipagan na rin ng ating mga staff, although may mga nagawa na tayo, but of course, kailangan pa natin magsumikap with the guidance ng ating Honorable Chief Minister, Honorable Abdul Rauf Makakua. And with this inspiration, kami to ay tuloy-tuloy na magsusumikap para makapagserbisyo sa ating mga kababayan ng Bangsamoro. We remain steadfast in our commitment to be of service to our mga kapatid na Bangsamoro. Finally po, sana itong press conference na to, hindi lamang po katulad ng sabi namin ni Sir DG kanina, ipagkakataon para may pahatid natin sa mga ating kababayan kung ano yung mga programa natin. Kung hindi, maging dahilan din po ito na mapaalam natin sa ating mga kababayan ng kanilang gobyerno ay really trying its best to deliver better services for them. Yun lamang po. Maraming salamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Syukran DM sa inyong full na opening message. At nabanggit nga po niyan, kaninang umaga po ang ating MHSD kick-off ceremony. MHSD Week kick-off ceremony kanina sa OCM grounds kasabay ng ating flag raising ceremony. At as per MHSD Week, meron po tayong week-long na activities para sa celebration at observance ng MHSD Week na ito. Pakinggan po natin ang detalye niya, ang at kanyang highlights mula sa ating Human Resource Management Section Head, Tyrone Luis Khalil A. Agkambot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Courtesy to our officer in charge and our Deputy Minister, Sir Aldin H. Asiri, ang ating Bangsamoro Director General, Ismail W. Ibrahim, ang ating dalawang Service Director, Sir Suharto S. Wahab, and Sir Salem C. Debuna, at ang aming pinakamagandang Head of ICS. In celebration of MHSD Week 2026, a series of activities had been organized to promote unity, engagement, and service excellence among the personnel and our stakeholders. So kanina nga nagsimula ang ating MHSD Week. Kinandak natin yung kick-off kasabay ng flag ceremony kanina sa OCM grounds. And kasunod nito ay isang ating press conference which is kinakandak natin ngayon. At kasabay naman mamaya ang ating opening of Sports Fest, which is meron po kaming pickleball tournament, basketball, at e-games like Mobile Legends and some board games. So tomorrow naman meron po tayong nakaschedule na groundbreaking ceremony for construction of multi-purpose covered court in Barangay Brar, Dato Anggal Mitimang Maguindanao del Sur, and also kasabay nito is continuation ng ating Sports Fest at meron tayong information drive. So tomorrow, on Wednesday naman, April 29, meron tayong pre-bid conference of 21 infrastructure projects which water system ng ating mga natapos ng mga housing projects. Meron din tayong groundbreaking ceremony of 50 units housing resettlement in Barangay Pulyok, Parang. Meron din tayong turnover of multi-purpose covered court in Barangay Pulyok, Parang pa rin, and also continuation ng ating Sports Fest. And lastly, on April 30, Thursday, continuation ng Sports Fest, and later on, afternoon, meron na po tayong MHSD Week Culmination Program and our Solidarity Night. So I think yun lang po yung nakasalang na programs natin for MHSD Week 2026. By the way, bukas is groundbreaking ceremony sa STSU. Ito yung sabi mo kanina, no? Ito yung TDIF ng ating mga Chief Minister. Siguro kung sino yung free bukas, you may join us sa CSU ground at exactly 9 o'clock in the morning. So an invitation po sa sinong available bukas. Any additional po sa ating HR section head? Alright. Then, yun po ang ating breakdown ng program for this week. Inshallah, may mapopost din po na infographic sa ating Facebook page ng MHSD after nitong press conference for more details. And ulit, from our DG mismo, invited po ang ating media partners to attend the groundbreaking at CSU bukas, inshallah.
Before we proceed to the interactive session with media representatives, pakinggan po natin ang as per Kuya Tyrone and backed by our top management, ang pinakamaganda nating information and communication section head, Salembay A. Abdullah, for the overview and mechanics of the press conference. May we have Thank you very much, Kabalay na Ria. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Magandang umaga sa inyong lahat, mga kabalay. Maganda, mapagpala at makatahanang umaga sa ating lahat. And welcome sa ating press conference para sa ating MHSD Week 2026. Para sa kaalaman natin, ito na ho ang ikatlong press conference na isinakatuparan ng MHSD. Una is noong November 23, 2023 para sa aming milestones, challenges, and ways forward during that year. And the second one was on April 24, 2025, MHSD Week 2025 celebration. And this is the third. Yung una naming MHSD Week noong 2025, the theme was Building Stronger Bonds, Thriving Together in Excellence. Ngayon, as per our leaders' statements, ang ating theme ngayon is MHSDS 7, Building Brighter Futures, Overcoming Significant Hurdles. At para sa ating, ito mo susundin natin during our interactive session with you, our partner media, ngayon pa lang po kami ay nagpapasalamat sa inyo for saying yes to our invitation para sa ating press conference. Dahil kung wala kayo, wala magiging press conference. Okay? So ito lang po. Please raise your hand whenever you like to ask question to be recognized by the moderator. Our moderator is Ma'am Micaela from the Bangsamoro Information Office. Kami po ay nagpapasalamat sa BIO. Sila ho talaga ang lumapit sa amin. Thank you so much para i-assist kami for our press conference for the first time. Ngayong year na ito at live na po tayo sa ating Bangsamoro government page. At naka-cross-post sa ating Ministry of Human Settlements and Development BARMNA Facebook page. Sa mga nanonood, hello po sa inyo lahat. And then, pag na-recognize na kayo, please state your name and your affiliation. Saan kayo galing na company. And then, before asking your question. And then, of course, please keep your question brief, relevant, and respectful. Okay, next is one question per person first. Okay? But you can ask follow-up questions kapag nakapagtanong na lahat ng ating mga media partners na present today in our press conference. We would like to request everybody to please set their mobile phone into silent mode para hindi tayo magkaroon ng aberya ng disturbance sa ating press conference. And that will be all sa ating mechanics ng ating press conference. And when somebody is talking, we would like to request everyone to please listen as a sign of respect and of course, a sign of elegance, di ba? Marunong makinig sa mga nagsasalita. And now, Kabalay na Ria, back to you. which I will be passing shortly, immediately after, to Ma'am Micaela Awal from our Public Relations Officer from Bangsamoro Information Office to lead the interactive one question per person at a time. And kapag may follow-up questions, please wait for everyone else to ask first before mabalik po sa inyo ang mic, inshallah. So, without further ado, Ma'am Micaela, take it away. Assalamu alaikum and good morning everyone. I would like to welcome you again to the press conference of the Ministry of Human Settlements and Development for their 7th MHSD Week with the theme MHSD at 7, Building Brighter Futures, Overcoming Significant Hurdles. So without further ado, let's start with the question and answer portion. Who would like to ask their first question? Assalamualaikum and good morning po. Julie Mapalaw from Dexamoy ho. Today ho, yung tinaguriang isa sa mga importanteng portion, programa ho ng Ministry of Human Settlement and Development, MHSD at 7, so on and so forth. Paano ho ninyo i-describe, not only for us, but for the sake of our viewers and listeners, yung mga napagtagumpayan na ho, at ano pa po yung susunod na mga hakbang, na mga proyekto na kung saan, alam naman natin na for the sake of the all Bangsamoro people po, ng MHSD. Thank you.
Maraming salamat. Katulad po ng na-mention natin kanina, somehow yung MHSD, despite yung mga challenges, mayroon naman tayong mga accomplishments. Like, mayroon na po tayong nagawang 2007 housing units na completed at mayroon pang 3,086 ongoing construction po sa mga housing natin. Ganon din po, mayroon din tayong 39 training centers completed. Ito po yung mga proyekto ng ating mga members ng Honorable Parliament ng kanilang TDF. At 13 more currently under constructions. Na-mention ko rin po kanina doon sa opening message natin sa kick-off ceremony. Mayroon din tayong 36 LGUs have approved sa LUP Comprehensive Land Use Plan or Comprehensive Land Use Plan. Kasi po yung mandato po ng MHSD pagdating sa CLUP, we are providing po technical assistance. So, despite of this, of course, na-mention ko rin earlier na kailangan pa rin natin magsumikap at magsipag upang makabigay pa tayo ng maraming serbisyo sa ating mga kapatid na Bangsamoro. Baka may dadagdag si Sir DG. Una-una, maraming salamat sa tanong ni brother. Kami sa MHSD is very proud na isa sa mandato namin ay ang pagbigay ng mga pabahay sa ating mga kapatid na mga Bangsamoro in the region and even outside the Bangsamoro region. Isa ito sa mga nakikitang pwedeng ipagmalaki ng BARM government ay ang Ministry of Human Settlements and Development. Dahil base sa aming pag-usap, pagtalakayan sa iba't ibang mga stakeholders, iba kasi ang dating ng bahay as far as development is concerned. Kasi pag masabing may bahay ka na, parang kompleto na ang buhay ng isang tao. Kasi isa ito sa mga problema ng ating mga kapatid sa buong region ay ang pabahay program. Kaya kami ay nagpapasalamat dahil kami ay naging bahagi ng development program ng Bangsamoro government starting from our naunang Chief Minister si Ahud Balawag Ibrahim na pinagpatuloy ng ating butihing Chief Minister si Abdul Rauf Makakua itong mga pabahay program. Kaya kami ay nagpapasalamat dahil hindi lamang bahay ang aming ginagawa kundi ang kinabukasan ng Bangsamoro. We do not just build infrastructure but we will build the future of the next generations. Yan po yung sinabi ni MP Froilan sa UPI. Kaya alhamdulillah kami ay nagpapasalamat at we are part of that kind of development in the Bangsamoro region. Although malaki pa ang aming kakailanganin na natin sa buong BARM, but at least alhamdulillah meron tayong nagagawa at ginagawa para po sa Bangsamoro. Maraming salamat. Assalamualaikum, I am Elshad Abdul Latif ng Boys FM Cotabato. So, over 6 days na po tayo dito ho sa BARM. Si MHSD ay may nabanggit nga ni ma'am na marami na po mga press con at may mga series of interview na rin ng others media na kung saan ay na-present din ito hong mga napagtagumpayan ni MHSD. So, since over 6 days na po tayo sa BARM, saan na po ngayon si MHSD? Katulad ng sinabi natin kanina, for 7 years, maraming mga challenges, but somehow we have already laid the foundations and now our direction is very clear. At ang direction na yan, ito perform ang ating mandato na kung saan ay we will be providing housing, safe, resilient, and more dignified housing sa ating mga kababayan. In addition to that, katulad ng sinabi ng ating mahal na Director General kanina, hindi lang po tayo nagbi-build ng homes, but we are also building communities, inshallah subhanahu wa ta'ala.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan kadatuan po, same with Sir Sad, Voice FM po. Sir, alam natin sa isang programa ay may mga iilan pa rin na hindi natin kayang ibigay lahat. No? Marami pa rin sa komunidad na walang maayos na tirahan. Ika nga nabanggit niyo po kanina. Paano niyo po ipapaliwanag ito sa publiko kung may mga ongoing programs naman ang inyong pong opisina? Thank you po. Itong problema ng housing, hindi lamang problema ng region. In fact, this is a national issue. Even our counterparts sa national government ay hindi pa rin as completed yung kanilang housing program in the whole region. But nonetheless, we in the MSD and the VARM is trying our best na mabigyan solusyon itong housing problem. Para po sa kaalaman nating lahat, ang housing backlog sa ngayon ay more than 300 na household. Ang 300,000 plus na mga kababayan natin sa buong region na wala pang masabi natin na matinong tirhan. And just imagine yung laki ng walang bahay compare sa present natin na ginagawa ngayon, medyo kulang. Kaya but we are still very happy because andyan pa rin ang Bangsamoro government na nagbibigay tulong, nagbibigay nagbibigay ng karanyahan sa nagiging beneficiary natin sa buong region. Kaya nga kami ang nagkipag-usap sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, even outside the country. Halimbawa yung sa DSUD, meron tayong share sana dun sa kanilang 4Ps program, 4PH program, yung pambansang pabahay program in ng Pilipinas. Supposedly, ang ating share sana doon ay 2% of the 1 million. So nonetheless, meron itong 20,000 na pabahay program in the VARM region. But so far, hindi pa ito nasisimulan, but nasa pipeline na yung ating mga pag-uusap sa DSUD. Secondly, if you remember recently, siguro more than a month ago, ay may dumating dito na Al-Mansouri Holdings na based sa Qatar at gusto rin nilang tumulong sa ating housing program. And in fact, we were invited by the Chief Minister to represent ang office. Unfortunately, wala doon si DM. Ako ang naka-attend. Kaya we welcome yung mga initiatives ng Office of the Chief Minister na mabigyang pabahay ang ating mga kapatid na walang bahay sa ngayon. Kaya alhamdulillah ngayon, everywhere ay gumagawa tayo ng paraan para mabigyang solusyon ang mga kapatid natin na wala pang matiran sa mga panahon ito. Kaya the direction is still there. The trajectory is to providing housing sa ating mga kapatid na mga Bangsamoro in the Bangsamoro region. Maraming salamat. Assalamualaikum po. Bismillah. To Alid Alfonso from Bangsamoro Multimedia Network po. BMN po. Opo. Sir, doon po sa mga nabanggit po ninyo no, na mga direktang binibigay no, sa mga beneficiaries. Mahalaga po kasing malaman natin no, kung ano po yung response nila, yung direct na mga beneficiaries po. Yung pakiramdam nila no, na karoon silang ng bahay. Dahil emotional touch kasi itong ginagawa no, ng Bangsamoro government doon po sa mga walang kakayahan na magkaroon po no, ng bahay. Dahil napakahirap po talaga na bumili ng mga materyales sa pagtaas ng mga bilihin. So ano po yung mga good stories po no, na narinig natin from the community, yung direct na mga beneficiaries sa pamamahaging ito
sa Allah ng maraming pabahay. Maraming salamat po. Ako personally narinig ko yung kanilang mga testaments. The last one was when we turned over our housing projects somewhere in SGA in Pahamudin. Sinabi nung isa sa mga beneficiaries na tamantingin sa kapatay namin na di kami makapanga dun sa Mayaba Walay. Ibig sabihin, hanggang sa kami nabubuhay, hindi namin kayang gumawa ng ganitong mga bahay na ginawa ng Bangsamoro government. Kaya nakaka-touch ang kanilang feelings dahil they are yung emotional sila na napakasaya po nila na nagkaroon sila ng ganong klaseng pabahay. Secondly, nung nasa bahay sa Basilan ba tayo sa Sulu, dalawa na yun, Basilan and Sulu. Ganon din ang mga testaments ng ating mga beneficiaries na sila, yung sa Basilan, dati ang kanilang bahay ay pag umuulan, basang-basa ang buong pamilya. Dahil hindi maganda yung kanilang unang pinirhan. But after the projects given to them by the Bangsamoro government, ay naging maayos ang kanilang tirhan, hindi na sila inuulanan, hindi na sila nilalamok, hindi na sila giniginaw, dahil maayos na rin ang kanilang mga bahay that was in Basilan. Nung pumunta naman kami sa Sulu, ito ay mga dating mga MNLF combatants at ganun din ang kanilang appreciation. Kumbaga, kahit sila mamatay, hindi nila kayang gumawa ng ganitong klase mga bahay na para sa kanila. Kaya, we are very happy because we are part of that program at ganun, we are very happy na kasama po tayong lahat doon sa kanilang naramdaman na kasiyahan dahil sa kanilang mga binigay na bahay mula sa BARM government. Mayroon lang akong idagdag, no? May naalala ko isang beneficiary natin. If I'm not mistaken, sa Basilan ba yun or sa Sulu? If I quote, sabi niya, alam niyo po, ngayong araw, turn over natin yung bahay. Sabi niya, alam niyo po, and I quote, alam niyo po, ngayong araw, meron na kaming bahay na pwede namin tawagin sa amin. At dito namin po itutuloy ang pangarap ng aming mga pamilya. Hindi po kalimutan namin. Okay, good morning po. Ella Dayawan, Pasada Balita Ngayon and Arangkada Balita. DG, this is an observation. Kasi previous ARM, ang daming pabahay na hindi tinapos. Umikot tayo sa mga bayan, sa UPI, I think sa Buldon, basta maraming bayan, ewan lang sa ibang areas po ng BARM. Meron ba tayong way na tapusin itong mga projects na ito? Kasi sayang. Usually naka 50% na, yung iba naka 80%, pero hindi tinapos. So sayang naman po yung sanang may mga beneficiary na mabigyan po nito na hindi po tinapos. Meron bang way ang MHSD sa problema na ito? Ang pag-usapan natin ay yung mga projects noon sa ARM, right after the transition from ARM to BARM, may mga housing projects ang ARM noon na binigay sa amin. At we are very happy dahil tinuloy namin ito at almost all ng mga projects na yon na turnover sa amin ng ARM ay natapos. And this was, I can tell here na yung project ng ARM sa Samba, dato din Sinswat, ay na-turnover sa amin after the transition. At alhamdulillah ngayon ay tapos na at marami na nakatira sa bahay na yon. In fact, if you follow in YouTube, may isang beneficiary na nagbablog siya dahil sa magandang pabahay program na natirhan niya sa may Datudin, sa may Samba. So, yan po yung mga pabahay program noon na binigay sa amin ng ARM noon na kami ang tumuloy. Ito yung mga pabahay program na ang Ministry of Human Settlements and Development ang umasikaso at nagpatuloy ng mga projects na yon. Yung sa Samba is mga ilang hundreds yun sa Samba ba? Ilan? More than 100 yung sa Samba na. And we are very happy kasi kasama namin dito ang Pag-ibig doon. Kasi ito yung bahay na for loan. Kaya alhamdulillah almost take out na ito lahat. At ito ay malaking tulong na rin sa mga kapatid natin. Especially yung mga low-income earners natin sa buong BARM na magkaroon ng ganitong pabahay program in the region.
idagdag ko na lang, no, I would like to take this opportunity. Yung mandato po kasi ng MHSD, hindi lamang po nagbibigay tayo ng mga resettlement housing projects. Meron din po tayong mandates na to provide affordable housing projects sa ating mga kababayan Bangsamoro. Ibig sabihin, gagawa tayo ng bahay, then bibilin nila through form loan, katulad ng nabanggit ni Sir DJ kanina. Radyo Bida. So, naintindihan natin na mahaba pala yung proseso at may mga target na mga benepisyaryo no, dito sa resettlement housing projects. Pero pagdating po doon sa location selection, no, kasi ibang reklamo ng tao, dahil malayo sa kabuhayan nila, hindi nila tinitirhan no, yung unit. May nakausap nga ako no, personally. Sabi niya, may housing project na binigay sa kanya doon sa Pikit. Hindi niya tinirhan kasi ang pangkabuhayan niya nandito sa Cotabato. Ayan ng ating mga beneficiaries. Kaya nga we are working very closely also with other ministries para mapagtulong-tulungan yung mga identified na mga beneficiaries po natin sa mga housing beneficiaries po natin sa buong region. Tama po 'yon, may mga areas na medyo hindi nagustuhan ng ating mga identified mga beneficiaries, but we are working to closely monitor that, and we will be closely working with other ministries para masagot yung mga karaingan ng ating mga beneficiaries patungkol sa kanilang hanap buhay, sa kanilang mga other na pangangailangan para sa kanilang ikakabubuhay. It is also noteworthy to mention, no, yung isa sa mga mandato rin ng MHSD ay we are providing community support services. Kaya po, pag na-turn over na natin yung housing projects, immediately, as much as possible, in-organize po natin ng Homeowners Association. So pag may huwa na to po tayo, katulad na nabanggit ng ating mahal na DG, as much as possible, mag-coordinate tayo sa ibang ministries, other agencies, para mapag-aralan o masulisit natin kung ano yung pwede, anong nararapat na tulong ibigay sa ating mga beneficiaries. Salamat po. Yes, yeah. Napakatama ho ng sinabi ni Sir DM, Sir OIC at saka si Sir DG. Pero para lang po sa medyo specific na details, actually yung mga projects natin, meron tayong tinatawag na local partners doon sa area. They are the ones who know kung sino po talaga yung nangangailangan sa kanilang lugar. They are submitting the list of beneficiaries initial sa ating opisina, and then yung ating Housing and Human Settlement Division under the Community Support Services ay hina-house to house yung mga beneficiaries na yun para masiguro talagang karapat-dapat sila para doon sa mga bahay na ibibigay natin. After that, meron tayong housing committee sa opisina na mag-check pa ng beneficiaries bago ma-finalize yung ating para masiguro na talagang hindi nila iiwanan at masasayang yung ating mga housing units na binild for them para sa ating mga pamilyang ito. Yun po yung sinusiguro ng ating Housing and Human Settlement Division under the Community Support Services. Kaya nga po ang sinabi niya, hindi lang nagtatapos sa building ng structure, kung hindi sa pag-organize at pag-sustain ng kanilang homeowners association pagkatapos ng completion ng project natin. Thank you po. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am John Unson. Staff writer po ako ng Philippine Star, ng Business World at ng Filipino Star ngayon. And I have 2 personal websites, Google searchable websites. So whatever gets posted there goes around the world. realnewsnotfake.com and MindanaoVoices.com. And I also write for 2 foreign media outfits, one in Japan and one in Hong Kong. I am a very reduced taxpayer, kaya masaya ako dito sa construction ng 2,700 houses for impoverished farm residents. Sa pag-construct po natin ito, wala akong mga naging problema na makadelay like interference. Sometimes politicians interfere and make it appear that, may role kami dyan just to gain the sympathy of voters, which I do not write. Talagang pag mga ganitong projects. And second, hindi ba ito na-disrupt yung pag-construct nito ng mga security issues that we may have to focus attention on para yung mga remaining na mga projects pa hindi maapektuhan. Yun po.
Thank you, kapatid Nanjan. Yung issue ng interference ng mga some political leaders, hindi naman lahat ay ang ginagawa po namin is before we start the project is we talk with the LGUs na meron kaming ipapatayong project, ito ang dami and ito ang halaga, ito ang target beneficiaries. And so far naman wala namang pressure na we receive from the LGUs. On issues related naman sa peace and order, meron kaming incidents na nangyari. I think it is somewhere in sad to note, somewhere in Lanao na medyo naantala yung project because of issue on peace and order. But dahil nga sa aming pagkikipag-usap sa mga LGU ay nabigyan natin ng solusyon yung mga issue na yon. In fact, meron kaming na-turnover na isang project somewhere in Budipuso, in Lanao del Sur. Hindi ito natapos on time because of issue ng peace and order. Talagang very critical yung nangyari. But alhamdulillah, with the strong support ng LGU, ng MILF na rin in the area ay nagkaroon ng solusyon yung problema niyon. Sa ngayon, meron kaming isang project na medyo very problematic na medyo na-delay because of issue na yon ng peace and order. But we have received a call from our provincial director na alhamdulillah usap na sa kanila ang LGU doon sa mga kung sino man yun na may problema. Kaya we are looking forward in hoping inshallah na tuloy-tuloy na yung project na yun. Actually, isang location lang yung Brother John, yung issue ng may problema. Follow-up question lang. Itong mga na-construct na mga housing units, solely BARM government lang ang nag-fund, ano? Wala tayong partners na mga foreign benefactors? Because there are foreign benefactors that also helps, especially in areas covered by peace processes. Solely tayo lang nagpondo nito? Lahat ng ating budget ay mula sa block grant ng Bangsamoro government. Block grant pati sa Special Development Fund. So basically, so far, as far as I know, as far as we know, or as far as we are concerned sa ministry, wala po pa kaming project na nanggaling sa isang foreign entity. Kasi maraming kasamang dyan, maraming mga dapat pang processes bago magpatanggap tayo ng mga foreign donations para sa pabahay program. But nonetheless, as I have mentioned earlier kanina na may mga interested na mga foreign brothers in the Middle East na willing sila tumulong sa atin para maibsan itong problema ng pabahay program. I should mention yung Al-Mansuri Group of Companies or Al-Mansuri Holdings Incorporated. This is based in Qatar at nakausap po natin yung isa sa kanilang mga leader at alhamdulillah they're willing to help us na magkaroon ng tulong sa mga project natin. And if you happen to read yung post ng Minda, bago lang na that same company ay nakipag-usap na rin sa Minda and they have committed through sa Minda na patuloy ang pag-develop nila sa Mindanao, sa housing in Mindanao, more specifically in BARM. And this is the continuation ng usap namin ni Chief Minister pati yung sa Al-Mansuri Holdings, pati sa Minda. Kasi after our meeting, pumunta na sa Minda kasi Secretary Leo Magno at nagkaroon ng patuloy na discussion. In fact, sinabi nga ng Minda na tuloy-tuloy na yung programa na ibibigay ng Al-Mansuri Holdings in Mindanao, sinabi doon more specifically in the Bangsamoro region. Thank you very much. I hope... Thank you, John. Yeah. Bruce Willis. I hope mag-succeed yung pag-connect natin sa mga Saudian na benefactors.
Wag lang tayong kanyonin ng Iran. Before I forget pala kasamang dyan, kapatid doon dyan, meron tayong natanggap na donation mula sa Christian Relief Services na 2 units. Ito ay isang model house sa may Kalanganan 2 at ito ay parte na rin ng ating ipamimigay sa mga beneficiaries sa lungsod ng Cotabato. And this is a foreign donation. Alam natin ng CRS, Christian Relief Services, based ito sa Amerika. At alhamdulillah sila nagbigay ng 2 units na pabahay program. Thank you. At this juncture, we will entertain our last question coming from Sir Dan Kadatuan. Hello po. Again, we know na alam natin sa pamamalakad may good news, may bad news. So we hope so para po maano natin, ma-address natin kasi may mga concern din yung mga hindi na natin sabihin pero ganun talaga pag may i-implement tayo may mga ganun na mangyayari. May mga ulat na unfinished o substandard housing units. Gaano po ito katotoo? At ano po ang ginagawa ng MHSD dito kung ano man kung mayroon man dito nagaganap? As far as the Ministry of Human Settlements and Development ng BARM ay wala naman kaming issue sa mga babae na hindi natapos or iniwan. Ang masabi namin dito ay may mga bahay na ongoing pa ang construction at patuloy ang construction. At hindi naman kami nagkaroon ng problema sa ating mga contractors. In fact, kung ating susuriin ay masayang-masaya ang mga contractors because siguro isa kami kasamang dyan sa mga ministries na mabilis magbayad sa mga contractors. And we are happy for that. Kung may mga I can only speak for on behalf of the ministry sa aming housing project. So sa amin naman, wala namang mga malaking issue sa mga babae program. But we have to accept the fact na marami pa kaming bahay na still under construction. But we assure the public na these projects will be completed in due time. In fact, for the information ng ating mga kasama sa media, meron tayong ito turnover in Darapanan very soon. In fact, tapos na ito, 50 units in Darapanan. Siguro by May, pwede nang i-turnover dito. Meron tayong sa Bagua 2, almost tapos na rin. This will be turned over very soon. Sa probinsya ng Tawi-Tawi, we are expecting to turn over 100 in Tawi-Tawi. Next month in Tawi-Tawi. Sa Sulu, meron tayong project sa may Parang. Ito ay medyo malaki-laki na rin ang accomplishment. At yung isa, anong munisipyo yung isa sa Sulu? Hindi, yung sa island? Pangutaran. Meron din sa Pangutaran. And this will also be turned over very soon. So hopefully before the end of second quarter, meron tayong mata-turnover na between 250 to 300 na mga housing inshallah rabbul alamin. Kaya yun lang siguro kasamang din ang mga sabi ko as far as the Ministry of Human Settlements and Development is concerned sa aming mga pabahay program. Gusto ko lang po i-add for the information of everyone. Gusto natin i-acknowledge at I would like to take this opportunity in behalf of MHSD, pasalamatan ng ating mga honorable members ng Parliament. Kasi po, katulad na na-mention ko earlier, meron na po tayong 39 multipurpose training centers sa turnover. Ito po yung mga proyekto ng ating mga honorable MPs. Kasi po, pag halimbawa yung MPs ay pinili niya ang multipurpose training center, kasama niya po ang development partner na po ay MHSD. So tayo po ang nag-implement nun. So the mere fact na tayo ang pinili nila, ibig sabihin po, nandun po yung trust and confidence nila sa atin in terms of implementation. That's why po nagpapasalamat po tayo sa kanila. And mayroon pa hong 13, no? Based sa statistics ko, na currently ginagawa na multipurpose training center under ng mga projects ng TDIF ng mga MPs. Iba pa dyan yung mga covered court at ibang mga projects ng MPs. So maraming salamat sa ating mga honorable MPs. Maraming salamat. Ang maganda dito ay
Siguro hindi sa pagbubuhat ng aming sariling bangko ay maraming mga MPs tulad ng sinabi ng aming mahal na DM na nagdo-download sila ng kanilang TDIF sa amin. Siguro nakita nila na we implement the project on time. Oo, malaki-laki na rin ang ating accomplishment as far as yung kanilang TDIF is concerned. Kaya we are very happy dahil patuloy ang trust and confidence ng ating mga MPs sa Ministry of Urban Settlements and Development. Thank you. All right, and that officially ends our press conference in celebration of the 7th MHSD Week. On behalf of the Ministry of Human Settlements and Development as well as the Bangsamoro Information Office, I would like to thank our media partners for actively participating in our press conference today. At this juncture, I would like to pass the mic to the Information Officer of MHSD, Ma'am Juwayriya Muhammad, to officially wrap up this program. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Syukran po ulit sa lahat po ng ating kalahok sa programa ito, sa lahat po ng ating media partners na nakasama sa lahat ng tanong na naibahagi at inshallah nasagot po namin ng mabuti whether it was tungkol sa ating housing projects, sa ating training centers, sa ating transparency in terms of funding or sa kahit sa mga challenges na nakakaharap namin. We strive as part of our delivery of moral governance under our Bangsamoro government under the leadership of Chief Minister Abdul Rauf Makakwa. We hope that we have delivered ang mga sagot sa inyong mga katanungan. So, for our wrap-up, as per our theme, MHSD at 7, Building Brighter Futures, Overcoming Significant Hurdles. Marami po tayong nasagot na mga katanungan. And inshallah, if may further po kayong mga katanungan, available po always ang MHSD for any invitations to interviews. So long as dumaan po siya sa invitations para lang ma-schedule namin ng mabuti. Kasi nabanggit nga po nila ang schedule nila. So sa susunod na mga araw, sunod-sunod na mga groundbreakings, may mga nakaplanong mga turnovers, and always invited po ang ating mga media partners. Unfortunately, hindi namin lagi kayong matatap, pero always kaming welcome kung magdating po kayo sa aming mga activities. And especially sa ating mga communities na alam nilang may darating na mga proyekto sa kanila, please kung makaya po nilang mag-attend at ma-witness ang ating mga groundbreakings, ang mga turnover ceremonies, always i-welcome ng MHSD ang kanilang participation. So with that, syukran ulit sa ating mga participants, sa mga nanonood ngayon ng mga live streams, whether it's through the Bangsamoro government page, whether it's through the MHSD Facebook page, whether it's through any of the live ngayon na ating mga radio programs or mga media bodies. Syukran sa mga nag-comment at nag-share at nag-like at nag-view ngayon. With that, before we formally end our program, may I request our closing remarks to be delivered by our Director 2 for Operations and Management Services. Kakagaling pa po niya sa isang hiwalay pa po na meeting. So papakinggan po natin siya ngayon para sa ating closing remarks. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum at magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong araw, muling pinagtitibay ng MHSD ang aming pangako na magbigay ng ligtas, sapat at matatag na tirahan para sa bawat pamilyang Bangsamoro. Mula sa tulong pang-emerhensiya, shelter, hanggang sa resettlement at mga proyektong pabahay. Patuloy naming pinaglilingkuran ang mga IDPs, combatants, mga komunidad na apektado ng kaguluhan at ang mga vulnerableng sektor. Hindi na-mention, na-approve po tayo ng 100 para sa paing victims sa DBS. Meron na tayo dyan sa pagsisikap ng MHSD na matugunan yung na biktima ng paing. Katuwang ang mga LGU at mga ahensya ng national at sa matibay na suporta ng pamunuan ng Chief Minister natin at ang mga members ng Parliament. Ang mga proyekto tulad ng multipurpose training centers, level 2 solar systems,
para sa tubig at mga pabahay na angkop sa klima. Ang tirahan ay higit pa sa bubong. Ito ay kaligtasan, dignidad at pag-asa. Ang MHSD ay patuloy na maglilingkod ng may katapatan at pananagutan upang makabuo ng inklusibong komunidad para sa Bangsamoro. Kung makita natin sa mga ibang press conference, iwas na iwas ang mga tinatanong. Pero makikita natin sa ating OIC Minister at sa ating Director General, handang-handa po sila sumagot kasi handang-handa po naman kami talagang magserbisyo. Yun nga lang, may mga pangangailangan pa ang opisina natin na hindi pa natutugunan. Kaya nananawagan din tayo sa members ng Parliament na tignan muli kung ano ang kakayahan ni MHSD para tuloy-tuloy na makaambag sa pag-unlad ng Bangsamoro Region. Maraming salamat po. And maraming salamat din po, Sir Dam, sa inyong closing remarks. Bago po tayo maghiwalay para sa araw na ito, sa ating press conference, request po namin ang lahat para sa ating photo opportunity. So, how do we do this? Lahat magharap lang doon sa pintuan? Do we all... Yeah, nandito kasi yung ating kwan. So, shall we have the photographers at the door and everyone face the door? So, makaturn lang po tayo ng mga upuan. Or... Alright. Shall we... Alright. Pwede pong umat